Naku, pahirap ng pahirap. Pinapahirapan na tayo. Ayaw na yata ng mga Korean employer sa mga Pilipino. Pinapahirapan nila yung exam. Parang mahihirapan na tayo, malabo na yata tayong makaalis. So, yun yung mga comments na nakikita ko sa mga post ko sa Blue App tsaka sa TikTok. Okay? Pinapahirapan na daw tayo, ang konti daw ng quota. Okay? So, napansin ko kapag ka konti yung kukuhanin nila or konti yung or mahina yung mga company sa Korea, magpapa-exam pa din sila pero konti lang din yung quota. Okay, kasi process nila yan every year. Kailangan meron silang exam sa bawat sending countries. Pansinin nyo yung SCBT, hindi to normal kasi dapat ang mauuna regular. Okay? Pero ang nauna ngayong taon na exam is SCBT. And then 3,533 yung pwedeng mag-exam, pero yung quota nila is 100. So kasi ayaw naman ng Korea na maging parang scam sila kasi magpapa-exam sila tapos dadamihan yung quota pero ang totoo is konti naman yung kailangan nila. So kaya gagawin nila magpapa-exam pa din sila pero konti lang din yung quota. Ibig sabihin yan mahina ang mga company or mahina yung demand ng isang sending countries kaya may exam pero konti yung quota. Okay? So, meron pa yung papahirapan na daw yung exam, iibahin na daw yung exam. Okay? Wala namang mahirap basta nagre-review kayo ng maayos. Okay? Dadamihan lang nila yung mga work-related na questions, work-related scenario, work-related interview sa skills test. Kasi nga pagdating ng South Korea is nahihirapan yung EPS na magsalita or makipag-interact inside the factory. Okay? So, work-related yung di naman binago yung language, di ba? Same lang din naman siya. Dinagdag lang nila is yung mga work-related nga po na scenario, mga conversation. Yun ang ating ngayon pagtutuunan ng pansin, di ba? So, nag-update sila ng libro, dalawa. Same pa din naman, daily life, and then yung book 1 is daily life, and then book 2 is work-related. So nakita ko na-scroll ko na, tsaka galing na rin naman ako ng South Korea. So yung mga update na nilagay nila dun sa book 2, work-related, is syempre magagamit nyo din naman sila. Okay? Kung napansin nyo din dun sa skills test nung last year, 2025, yung mga nag-exam, di ba? Yung mga bagong nilabas sila na video, more on work-related, magagamit na natin sa Korea. Especially yung tulad ng mga pagtitimbang, gamit yung timbangan, ganyan. So, ibig sabihin, magagamit na yun sa South Korea eh. Minsan kasi magtitimbang ka talaga kung ang trabaho mo is, for example, sa food, ganyan, di ba? So, hindi tayo pinapahirapan. Ina-update nila kasi nga, yung mga worker na nakakapunta ng South Korea is, ayun nga, nahirapan sa conversation about sa work, di ba? So maaring kasing magkaroon ng mga minor di ba? Accident sa trabaho kapag hindi ka marunong sumunod dun sa mga instruction na nandun sa factory. Okay? Tapos isa pa language barrier talaga kahit gaano ka pa kagaling sa trabaho, kahit gusto ko nilang i-promote pero kung hindi ka marunong talaga magsalita ng language nila, mahadlangan po talaga 'yun. Okay? So hindi tayo pinapahirapan, ina-update lang nila para sa kapakanan din natin 'yan. Pagdating ng Korea, marunong tayong magsalita sa language nila. Kaya nga tayo pinapaaral para pagdating do'n is marunong na tayo. Kaso ang problema kapag kayong Pilipino pumasa sa exam, ang goal lang kasi ng Pilipino makapasa sa exam tapos maghihintay na siya ng employer. Ang sinasabi ko, kailangan pag pumasa kayo, mas lalo kayong mag-study ng language nila kasi gagamitin nyo na, pupunta na kayo ng Korea, di ba? Hindi yung pagpasa nyo, yes, pasado na ako. Maghihintay na lang ako ng employer. So ngayon, lahat ng inaral mo, mawawala ulit yun kasi di mo naman ginagamit yung language nila, Tagalog gamit mo dito. So ngayon, pagbalik mo doon, ayun, nga, 'di ba? Papagalitan ka kasi nga di ka marunong magsalita, basic, di nakalimutan mo lahat ng inaral mo. So, guys, kailangan after nyo makapasa sa exam is mas lalo kayong mag-aral na ng Korean language. Okay? Hindi tayo pinapahirapan, ina-update lang nila yung
mga textbooks nila para sa siyempre nire-record naman nila yan, eh, yung mga nakakapunta ng Korea. May mga ano yan, may mga record yan sila or nagre-report din yung mga company na kumuha sa atin kung ano performance nung kinuha natin, anong performance nung Pilipino, ganyan. Okay? So lahat apektado sa process sa Pilipinas, okay, nung mga nandun sa Korea. Dati ko pa sinasabi yan, lahat nung changes, lahat nung kung pinapahirapan ba or ganyan, lahat yan is nakadepende or depende sa performance ng mga nasa Korea. Hindi naman natin sila sinisisi, 'di ba? Kung talagang mabigat, hindi talaga kaya, 'di ba? Magpaparelease talaga sila. Ang sinasabi ko lang is kung ano yung performance ng mga nasa Korea, magre-reflect 'yon sa quota, sa registration ng sa changes ng process sa sending country, sa Pilipinas. Okay? Hindi naman maapektuhan yung mga nandun sa Korea. For example, nagpa-release sila. Hindi naman sila maapektuhan. Ang maapektuhan dyan is yung naghihintay sa Pilipinas or yung nagpa-process pa sa Pilipinas. Okay? So tandaan po natin, hindi tayo pinapahirapan, ina-update lang nila. Tsaka kahit anong gawin pa nila dyan, basta mag-aral kayo ng mabuti, papasa pa din kayo. Di ba? Hindi siya magic. Di ba? Hindi siya magic. Sipag sa pag-aaral lang ang kailangan. Kahit pagbali-balik pa rin pa nila or kahit anong gawin pa nila sa exam, sa Korean language na exam, basta nag-review kayo ng maayos, nag-aral kayo, papasa at papasa pa din kayo. Di ba? Huwag niyong unahin yung ang hirap na pinapahirapan na tayo guys. Parang ayoko nang mag-Korea, di ba? So, basta sipag ka lang mag-aral, masipag kang mag-review, kahit anong gawin pang pagbali-balik rin yung mga questions or ano, basta marami kang vocabulary, makakasagot ka pa rin ng tama. Okay? Language yung pinag-aaralan natin, isang subject lang bale, kumbaga, di ba? Kailangan mo lang siyang pagtuunan ng pansin. Pero kapag ang gusto mo is magic or pag nag-enroll ka sa isang learning center, idadasalan ka nila, mamaya Koreano ka na, wala pong ganun. Sa'yo pa din magmumula kung yung pagkatuto mo ng isang language, sa'yo pa din magmumula yun. Kasi ikaw yung magme-memorize, ikaw yung mag-study. Hindi ka naman namin ipang-memorize, hindi ka naman namin ipang-exam, di ba? Ikaw pa din. So, hindi practical lang mag-enroll sa mga sobrang mahal na learning center kasi believe me, at the end of the day, ikaw lahat yung magpa-process, ikaw yung magme-memorize, ikaw yung mag-study. So, be practical. Okay? Be practical. Yun lang, kahit bilisan ko yung pag-explain, umaabot pa rin siya ng sobrang haba. Okay? So, laban lang po, lalakas din ang Korea ulit. Pag lumakas yan, medyo hindi magiging mahigpit sa mga exam. Okay, umihirap lang naman siya pag konti yung kailangan nila. So laban lang, kung wag kayong titigil or wag kayong susuko sa mga bagay na gusto nyong makamit. Kasi pag tumigil na kayo, pag ayaw nyo na, talo kayo. Okay? Once again, thank you so much for watching the videos. Kung nagustuhan mo mga video ko, baka pwede mo akong suportahan by following me, sharing my videos. Hindi nyo ako kaaway, okay? Nasa Blue Up din ako kay Learn Korean Language Training. Hindi po tayo agency, hindi po tayo nanghihingi ng mga placement fee. Ang process is government to government. Okay? Kailangan nyo makapasa sa exam para makabuta ng South Korea. Once again, thank you so much for watching the video. This is Gerard, 4-time CPS Topic Exam Passer. And you have a nice day, Yorobon. God bless you all. Bye-bye.